Hating gabi. Kamusta kayo mga kahating gabi listeners? Nakapag-subscribe na ba kayo sa ating YouTube channel? Kung hindi pa ay inaanyayahan ko kayong mag-like, share and subscribe. At i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong kwento na i-upload ko. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Sir Ed, mahilig po ako makinig ng mga horror stories. At gusto ko din po i-share dito po sa inyong channel ang aking naging karanasan. Tandang-tanda ko po Sir Ed nang nag-decide paupahan ng aking lola ang aming likod bahay para na din sa extra income. Ang yari nga po pala sa bahay na yon ay papasok ka po muna sa isang silid na madilim at kulob, kung saan nandun po ang hagdan paakyat sa second floor. Sa second floor naman po ay nandun ang CR, kwarto at sala. Samantala, ang gilid naman ng bahay na yon ay kabukiran at mapuno. May nangupahan naman po kaagad doon sa bahay Sir Ed. Itago na lang po natin siya sa pangalang Ate Betty. Kasama po niya ang kanyang pamangkin na si Thea. Taga malayong probinsya po pala si Ate Betty. Aniya napunta lang po siya sa aming lugar dahil nagkaroon po siya ng nobyo na si Kuya Beans. Ayon sa sabi-sabi sa amin, may asawa at anak na daw si Kuya Beans, kaya't maituturing nakabit si Ate Betty. Naging mabait po sa amin si Ate Betty. Lagi po niya kaming binibigyan ng mga pagkain na niluluto niya at ini-invite niya po kaming magpipinsan kapag nagbe-birthday si Thea. Ang nanay nga po pala ni Thea ay nasa ibang bansa ng panahon na yon. Wala naman po siyang ama dahil hiwalay po ang mga magulang niya. Kaya kay Ate Betty po siya naiwan. Tutal ay kapatid naman po siya ng nanay ni Thea. Mas matanda nga po pala ako ng 3 taon kay Thea noon. Nang magtagal ay naging ka-close po naming magpipinsan si Thea. Kaya napapadalas po ang punta namin sa kanila. Madami din po kasing cartoon movie na CD si Thea at mga laruan. May mga araw pa nga po na mag-isa na lang akong pumupunta kila Ate Betty para makalaro si Thea at makanood na din. Yun nga lang po Sir Ed, sa tuwing uuwi na ako at bababa na sa hagdan, ay hindi nawawala ang pakiramdam na may parang tutulak sa akin anumang oras. May mga araw pa nga po na kapag nasa taas ako nila Thea ay hindi ko maiwasang mapatingin sa madilim na bahagi ng hagdan na yon. Wala po kasing ilaw doon at mga bintana, kaya kahit umaga ay madilim pa din. Kapag bubuksan mo lang ang pinto palabas ng silid na yon ay saka palang magkakaliwanag galing sa labas. Sa mga oras na mapapatingin ako doon ay hindi ko maiwasang kilabutan. Sir Ed, naalala ko po may isang pagkakataon na ginabi ako kila Ate Betty dahil nalibang ako kapapanood ng cartoon movies sa kanila. Nagulat pa ako noon sa oras, kaya't naghahadali akong umuwi sa amin. Hindi na ako naihatid ni Ate Betty pababa dahil dun lang din naman ang bahay namin. Isa pa ay naghahanda na din siya ng kanilang hapunan. Nagpaalam na ako sa kanila na uuwi na ako at sinabi naman ni Ate Betty na ilak ko na lang daw ang pinto sa ibaba. Pero ng gabi na yon ay wala naman akong naramdamang kakaiba nang bumaba ako sa hagdan. Yun nga lang, nang mailak ko na ang pinto ay nakita kong sobrang daming alitap-tap sa bukid. Natakot ako noon. Sabi po kasi ng lola ko kapag ganung madaming alitap-tap sa paligid
ay may ibang nilalang ang nasa paligid lang. Kaya kahit isang di pa lang ang layo ng bahay namin kila Thea ay tumakbo pa din po ako. Simula po noon ay hindi na po ako nagpagabi ng uwi. Bago dumilim ay nakauwi na po ako. Pero walang pinipiling oras ang nilalang doon, Sir Ed. Isang umaga habang naglalaro kami ng bola ni Thea sa sala nila, ay may napansin akong anino sa hagdan. Natakot po ako noon ng sobra dahil alam kong tatlo lang po kami nila Ate Betty sa bahay nila. Tapos si Ate Betty po ay nasa CR pa noon, kaya imposibleng si Ate Betty ang nakita ko sa hagdan. Tapos ay naalala ko pa po yung kwento ng mga pinsan ko tungkol sa anino sa pinauupahan namin. Nang kinagabihan, pag-uwi ko ay nilagnat ako, kaya't iniwasan ko po munang pumunta kila Thea. Dahil alam kong ang nilalang na yon ang dahilan kung bakit ako nagkasakit. Ganon din po kasi ang nangyari sa isa kong pinsan. May nakita daw siyang anino sa hagdan dati. Dahilan para lagnatin din siya. Hindi ko na din po sinabi sa lola ko ang nakita ko na anino, dahil pagagalitan lang din po ako at baka pagbawalan pa akong pumunta kila Thea. Tumagal din po ng linggo ang lagnat ko, kaya't hindi na ako nakapunta kila Ate Betty. Hindi naman po ako dinadalaw ni Thea dahil hindi siya pinapalabas ni Ate Betty. Hanggang sa isang umaga ay nagising ako sa ingay. Nagkekwentuhan pala ang nanay ng pinsan ko na si Tita Marie at si Ate Betty. Gising pa pala si Thea ng 3:00 ng madaling araw, sabi ni Tita Marie. Hindi, 8:00 pa lang pinapatulog ko na si Thea, wika naman ni Ate Betty. Bakit mo naman naitanong? Dagdag pa nito. Kasi may naririnig akong parang naglalaro ng Jolene. Tapos kung minsan naman parang naglalaro ng bola. Turan naman ni Tita Marie. Sir Ed, dingding lang po kasi ang pagitan ng kwarto nila Tita Marie at hagdan nila Ate Betty. Kaya po dinig na dinig po nila Tita Marie ang mga ingay sa hagdan. Pinagpilitan ni Ate Betty na tulog na si Thea ng mga ganong oras. Narinig ko namang sumang-ayon na lang si Tita Marie sa sinabi ni Ate Betty. Makalipas ang ilang buwan, Sir Ed, nag-birthday si Thea. Muli po kaming inimbitahan ni Ate Betty at agad naman po akong pumunta dahil kasama naman po ang mga pinsan ko at si Tita Marie. Pagpunta namin ay kinantahan namin si Thea ng happy birthday song at pagtapos ay nagsikainan na kami. Habang kumakain ay may kakaiba akong napansin kay Thea. Bumaba po kasi siya ng sandali na yon at pumunta sa hagdan. Nakita ko pong parang may kinakausap siya sa may hagdan. Pero wala naman po akong nakitang ibang tao doon, kundi siya lang. Maya-maya pa ay nanlaki ang mga mata ko at nagsitaasan ng balahibo ko nang may makita akong anino sa likuran niya, Sir Ed. Medyo matagal ko din po iyon natitigan dahil hindi po ako ganon nakagalaw sa takot. Nawala lang ang atensyon ko sa anino nang binigyan ako ng cake ni Ate Betty. At nang balingan ko ng tingin si Thea ay wala na ang anino at paakyat na siyang muli. Sir Ed, isang hapon galing ako ng school ay naabutan kong pinag-uusapan nila Ate Betty at Tita Marie si Thea. Dahil may pagkachismosa po ako ay pinili kong tumambay sa upuan malapit sa kanila.
para mas dinig ko na din ang pinag-uusapan po nila. Nadinig ko pong nagsalita si Ate Betty. Ayon kay Ate Betty, nagising daw siya ng 3:00 ng madaling araw dahil maiihis na siya. Nang magising daw siya ay nagulat siya dahil wala sa tabi niya si Thea. Hinanap daw niya ito at natagpuan daw niya sa hagdan si Thea. Tila daw ba may kinakausap daw ito sa hagdan at tumatawang mag-isa. Nang tinawag ni Ate Betty si Thea at tinanong kung anong ginagawa ng ganong oras sa hagdan, ay sumagot si Thea na ginising daw siya ng kanyang kaibigan dahil gusto nitong makipaglaro. Nang tanungin daw ni Ate Betty kung sino ang kaibigan na sinasabi ni Thea, ay sinabi nitong duwendeng puti daw ang kaibigan niya. Wag daw matakot si Ate Betty dahil mabait naman daw ito. Sa paniniwala nga daw po ni Ate Betty ay mabait nga daw talaga ang duwende na kaibigan ni Thea. Gusto lang daw nito makipaglaro at bantayan si Thea mula sa itim na duwende. Lagi daw siyang pinagtatanggol ng puting duwende sa duwendeng itim dahil masama daw ang duwendeng itim, sabi ng kaibigan ni Thea. Kaya hinahayaan na lang niya ito. Basta daw wag lang daw makikipaglaro si Thea ng alanganing oras. Napansin nga din daw ni Ate Betty na sunod-sunod na ang swerte nila sa buhay at mabilis na daw ang pasok ng pera sa kanila. Sa ngayon po Sir Ed, wala na po ako sa bahay na yon. Ilang taon na din po kasi ang lumipas simula nang namatay ang aking lola at napunta po ako sa pangangalaga ng aking tita dito sa Maynila. Dito na din po ako nakapagtapos ng kolehiyo. Ang huling balita ko na lang po kila Thea ay lumipat sila ng bahay sa bagong gawang apartment. Malapit lang din po sa bahay ng lola ko. Hanggang dito na lang po ang aking maishishare na kwento. Maraming salamat po. Mga kahating gabi listeners, pwede din kayong magpadala ng nakakatakot na mga istorya sa ating Facebook page, Hating Gabi Tagalog Horror Stories. Ilalagay ko ang link sa comment section. Muli, ako po si Sir Ed na bumabati sa inyo ng magandang hating gabi.